Ito guys, tatapos din yung yung ginawa kong hagdan. Ayan na po yung lahat yung pinaka-finish niya. Ayan na po. Ayan, hanggang doon na po siya taas. Ayan. Ayan na po lahat. Bali, plywood na lang po ang ilalagay dito. Ayan na po yan. Ayan. Ayan, pasensya na, medyo madilim kasi dito sa taas eh. Ayan na po. Ayan. Ito yung set aso dito. Hindi ko pa ito na lalagyan ng sahig. Pero naka-ready na po yan. Medyo madilim lang yan. Ayan po. Ayan, mula pa baba. Bali, ang ilalagay ko lang po rito yung plywood. Meron na rin po ako nakahanda rito na pangsahig sa plywood. Ayan po. Andiyan po, ito po yung ilalagay ko na plywood. Bali, 10 piraso po yan. Bali, ganito po yan. Ayan. Ayan po na. Ilalagay ko muna para makita nyo. Ayan. Ayan, ganyan lang guys yan. May plywood na yan. Bali, ang hindi ko pa natatabas na plywood, yung para dito po. Para dito. Bali, 30 na baitang po yan. Ayan, ganyan lang po yan. Ayan. Saka kung gusto nyo pong makatipid kayo sa bakal, ganito lang po ang gawin nyo. Yung katulad po ng nauna kong sinabi, na isang tubular lang po ang gamitin nyo. Isang tubular, ayan. Ang gagamitin nyo. Ayan, nakarugtong lang po yan doon. Diretso po yan doon sa biga, ayan. Nakadugtong lang po yan. Naka-welding na po lahat yan. Ayan po yung pinaka-finish niya, ayan. Saka itong ginawa ko na ito, bali nakaipit na rin po ito sa sa palitada, ayan. Kaya sobrang TV na po yan. Ayan na po yan. Bali, ang nagamit ko pong tubular dito, bali 5 piraso lang po yan eh. Ayan. Tapos isang buo na tubular na 2x3 na ang kapal niya eh, yung 1.5 po ang kapal. Ayan, ganyan lang po kasimple. Kaya kung may idea po kayo na magpagawa ng hagdan, subukan nyo rin po itong ginawa ko at sigurado po na makaka-minus po kayo sa bakal. At saka bago nyo po talaga ilagay ito, yung mga bakal,
dapat talaga po pinturahan na po para lahat po ng mga sulok malalagyan nyo ng pintura. Yan, ganun din po itong ganun din po itong plywood. Yung plywood na ito, bago ko po ikakabit yan, lalagyan ko na po ng pintura yan sa ilalim. Itong pinaka-ilalim niya, lalagyan ko na po ng pintura, kulay puti lang. Para hindi ko kagad masira yung plywood. Ayan. Saka siguro nagtataka kayo kung bakit itong mga gitna hindi ko nilagyan ng bakal. Ito, siguro tataka kayo kung bakit hindi ko na nilagyan ng bakal na pag gano'n yan. Saka ito. Ang alam niyo po kasi yung plywood na yung ilalagay dito, makapal din po yan eh. Saka matigas po yung plywood. Hindi naman po bibigatan yan eh. Kaya okay lang po yun na walang bakal dito. Para lang makaminis kayo sa bakal. Ayan. Kahit ganyan lang gawin nyo. Kasi katulad nito, inaapakan ko. Hindi naman po na hindi naman po namulundo. Saka ang ginamit ko pong plywood dito yung 3/4 po na marine plywood po yan. Yan, kahit na hindi nyo nalagyan dito yan. Saka nakaipit na po sa sa palitada yan nakaipit na po sa palitada yan, kaya sobrang tibay na po yan. Tapos maglalagay pa ako dito ng gabay, mas lalong titibay pa. Yan. Yan, ganyan na lang po, kasimple. Abangan nyo na lang po yung paglagay ko ng plywood dyan. Bali itong plywood, itutornilyo ko na lang po yan. I-screw na lang po yan. Saka yung ilalim yan, meron din po sa ilalim yan. Yung dito po, meron din po yan. Tapos lalagyan ko pa dito ng pinaka-edging niya. Yan. Para lalong gumanda. Ayan po. Sana po magustuhan nyo itong ginawa kong hagdan. At kung meron kayong idea na gawin ang paggawa ng hagdan, pwede nyo pong gayahin to. Yan, para maka-manage po kayo sa bakal. Hindi na po kailangan na maraming bakal ang gagamitin nyo dyan. Ayan. Katulad ng sinabi ko, ang height po nito, ng baitang, is 18 cm po. Centimeter. Yung pinaka-height niya. Ito po, mula dito hanggang dito. 18 cm lang po yan. Ayan. Tapos itong lapad ng betang 25 cm lang po. Tapos ang haba nito 70 cm. Ayan. Hindi lang po kasimple. Ayan. Kung may idea kayo, subukan nyo rin gawin yan. At sigurado po na makatipid po kayo sa bakal. Saka siyempre, huwag niyong kakalimutan na hindi pinturahan bago niyo ikabit yung bakal. Kasi mas maganda po yung nakapintura na para iwas po sa kalawang. Saka inuulit ko din po na bago niyo po ilagay itong betang, itong mga plywood, pinturahan niyo na po dito sa likod. Kasi kung hindi niyo pipinturahan yung likod niyan, pag nandito na yan, hindi nyo pipinturahan yung banda rito. Kaya mas maganda, pinturahan na lang po yung plywood bago nyo ikabit. Susunod na ikakabit ko na po yung mga baitang yan, yung mga gabay para makita talaga yung pinakakabuuan niya. Ayan po, hanggang sa susunod lang po. Ipapakita ko lang po sa inyo ang pinaka-finish product niya pag yan nagawa ko na yung gabay. At kung nagustuhan nyo po itong video ko, huwag nyo pong kalimutan na
subscribe naman po yung channel ko at saka pakipindot na din po yung notification bell para pag bawat upload ko po ng mga video masubaybayan nyo po, makita nyo at makakuha din po kayo ng kunting idea. Sige po, hanggang sa susunod. Maraming salamat po.